Sheila, Alden's on the phone. Gusto kanyang makausap. Tawag sa kanya ni Monique. Nag-aatabiliman kinuha ni Sheila ang telepono. Alden, Sheila, magkita tayo. Gusto ko makita mga anak natin. Alden, the kids. Gusto nilang makita si Agaton. Sagot ni Sheila na hirap ang kalooban. Di naman agad nakapagsalita si Alden at gumuhit sa puso niyang sakit. Naiintindihan ko. May mga tao kong susundo sa inyo. Ayoko ma-pressure mga bata kapag nakita nila ako. Hindi man nakikita, ramdam ni Sheila ang pag-iyak nito. I'm sorry. Wika ni Sheila dahil alam niyang nahihirapan ito na ibang taong hinahanap ng mga anak niya. Don't be. Kasalanan ko ito. All I want is to make it up to them. To you. Make up for the lost time. Salamat sa pag-unawa, Alden. They are 6. Hindi imposibleng habang buhay sila magalit sa akin. Pero kaya ko maghintay. Kahit gaano pa yun katagal. Wika ni Alden na ramdam ang sakit sa bawat salitang lumalabas sa bibig. Hindi naman nagtagal dumating na mga tauhan ni Alden para sunduin ang mag-iina. Na makarating sa palasyo ay tingin ng tingin sa paligid ng kambal. It's a real castle, Mom. Wika ni Sky. Yes, it is, sweetie. Gusto ko nang makita si Dad at gusto ko nang bumalik ng LA. Ani Heaven. We'll see him in a bit. Na makapasok sa front door, naroon na si Alden. Naghihintay sa kanila. Bahagya itong umiti pero nakatingin lang sa kanya ang dalawang bata. May namumuo na mga luha sa mga mata ni Alden pagkakita niya sa mga bata. Para siyang nakikita ang sarili sa mga to. Sky, Heaven, this is Duke Alden Bracamonte of Normandy. Your father. Wika ni Sheila. Lumuhod naman si Alden para mapantayan ng mga bata na tila walang gustong kumilos o magsalita. Go on. Wika ni Sheila na pinalapit ng mga bata kay Alden. At tubiliman lalo na si Heaven, sumunod pa rin ang dalawa sa kanilang ina. Na makalapit ang kambal nanginginig na hinaplos ni Alden na mukha ng dalawang bata, saka mahigpit na niyakap. I never thought I could have this chance. Ani Alden na umiiyak na habang nakapikit ang dalawang mata. Ikaw ba talaga ang totoo naming daddy? Tanong ni Sky na naiiling pa sa ama. Yes, son. Yes, I'm your father. Sagot ni Alden na umiiyak pa rin. Daddy! Ani Sky na yumakap na sa ama. Walang pagsila ng saya ni Alden na marinig iyon mula sa anak. Tila napawi lahat ng hinanakit niya. Iyon ang pinakamagandang salitang narinig ko. Wika ni Alden at tulo ng tulong luha. Hindi ikaw ang daddy ko. Gusto ko makita si daddy. Wika ni Heaven na diretso nakatingin sa mga mata ni Alden. Heaven! Sita naman ni Sheila dito na nagulat sa tinura nito. I'm your dad, princess. No, you're not. At wag mo akong tawagin princess. Si dad lang ang tumatawag sa akin ng ganyan. May ines na wika ni Heaven na lumabas patakbo ng front door. Heaven! Sabay na sigaw ni na Alden at Sheila. Si Heaven naman nagtatakbo, tila naligaw at nakarating sa bahagi ng palasyo na parang isang playground para sa isang prinsesa. Natigil ang pag-iyak na makitang lugar. Parang isang malaking dollhouse. Maganda ba? Ani ng isang lalaki na nakaupo sa isa sa mga benches roon. Opo, sagot ni Heaven na may munting ngiti sa mga labi. Natutuwa ako na gustuhan mo. Hindi pa yan nagagamit kahit kailan, pero siguro kung gusto mo pwede mong paglaruan. Talaga po? Agad namang tanong ni Heaven. Sure you can. Nakangating sagot naman ng lalaki. Pero paano po ang mahal na Harry at Reyna? Sigurado magagalit sila. Well, I won't. Ani naman ng lalaki na nakangiti na kay Heaven. Ikaw po ang Harry? Nagulat namang tanong ni Heaven. Yes, I am. At your service. Sagot ni Anton, nangiting-ngiti pa rin. Hindi pa ako nakakakita ng totoong Harry. Natutuwang saad ng bata. You have now. At natutuwa ako makilala ang prinsesa ng kastilong ito. Ani Anton, pero muling nalungkot ang mukha ni Heaven. Bakit ka biglang nalungkot? Nag-aano lang tanong naman ni Anton. My dad always call me a princess, pero ang sabi ni Mom, hindi daw po siyang tunay kong daddy, kundi ang kapatid niya. Sagot ni Heaven na may lungkot sa mga mata. Hindi ka ba masaya na may dalawa kang daddy? Dalawang daddy na mahal ka. Hindi ko po alam kung mahal niya ako. He does. Mahal na mahal ka niya. Simula ng panganak si Alden, naging matapang na siya. Nadadapa, nasusugatan, nahulog pa nga siya sa kabayo. Lagi ko rin siya napapagalitan noon pero never siyang umiyak. Not until that day na nakita niya kayo ng kapatid mo. Nasaktan siya dahil hindi man lang niya naiparamdam sa inyo ang pagmamahal niya sa loob ng 6 na taon. Wika ni Anton na pinapaniwanagan ng apo. Pero masama siya. Sinaktan niya si daddy. Hindi po tama yon. Tell me, ano ang mararamdaman mo kapag nilayo sa iyo si Sky? Hindi mo siya makikita na mahabang panahon.
Magagalit po ako sa taong may gawa nun. Walang pwede maglayo ng kapatid ko sa akin. Yan din ang naramdaman ng daddy mo sa kapatid niyang si Agaton dahil inayuli ako sa kanya. Kinuha ni Agaton ang buhay ng daddy ninyo. Umiiyak po siya dahil sa amin? No, princess. He did not just cry. He weeps. At walang hindi niya gagawin para sa inyo ng kapatid mo. Siguro sobra siya nasaktan at sinaktan ko pa siya lalo. Sinabi ko po sa kanya na ayoko siyang daddy. Trust me, there's nothing in this world that you can do that would make him love you less. Ibibigay kontrol sa isang iglap kung hindi siya maluha sa isang yakap mo lang. Ani Anton na natatawa na. Ngumiti naman si Heaven sa sinabi ni Anton. Kung siya po ang tunay ko pong daddy at ikaw pong daddy niya, then ikaw pong lolo ko? Tama? That's right. The king is your grandpa and you are the king's princess. Ani naman ni Anton. I'm a princess? Tanong pa ni Heaven. In every single way. Wika ni Anton. Si Heaven naman mabilis na niyakap ang abuelo nila na tila sabik na sabik. Pwede po ba kitang tawaging lolo? It will be my pleasure, princess. Bumalik nang maglolo sa loob ng palasyo habang karga-karga ni Anton ang apo. Bumaba naman si Heaven na makitang ina. Pero bago pa makalapit si Sheila sa anak, agad nang niyakap ni Alden si Heaven. God, thank God you're okay. Natakot akong baka ko na nang mangyaring masama sa'yo. Wika ni Alden na bakas ng labis sa pag-aalala. Nang tumakbo kasi palabas si Heaven, hindi nila ito makita kung saan nagpunta. Inutusan ni Alden ang lahat na nasa palasyo na hanapin agad ang anak. Sorry for what I did earlier, Dad. Ani naman ni Heaven na yumakap na rin kay Alden. Alden is on his knees sa harapan ni Heaven. Walang tigil ang pagbukal ng luha sa mga mata nito. Heaven, ani Alden sa kabila ng walang tigil na agos ng duha. Si Sheila naman na nasasaksihan ng nangyayari, napapaiyak sa tuwa, lalo pa ng pahiran nitong luha ng ama. Huwag ka na pong umiyak, Dad. Sabi po ni Lolo, you're so brave, kaya hindi ka dapat umiiyak. Ikaw at ang kapatid mo, kayo ang kahinaan at kalakasan ko. Wika ni Alden sa anak, habang sapo-sapo ang magkabilang pisngi nito. Tama po si Mom. We really look like you, right, Sky? Ani Heaven na binalingan ng kapatid. Right. Sagot ni Sky ng ngiti-ngiti at tumakbo na rin sa ama para yumakap rito. Hindi mo alam kung paano niyo ako napasaya ngayon. Wika ni Alden na gumanti na ng yakap sa kambal. Thank you, Sheila, for these wonderful children. Sambit ni Anton. Hindi ko sila pwedeng ilayo ng panghabang buhay. Ito ang tamang gawin, but your highness. Pwede niyo ba akong dalhin kay Agaton? Gusto ko siya makausap. As you wish. Sagot ni Anton at siya pa mismo naghatid kay Sheila papunta kay Agaton. Na makapasok si Sheila sa detaining room, inabutan niya nakahigalang si Agaton at nakapikit ang mga mata. Agaton, tawag nito. Nang marinig ang boses si Sheila, mabilis na bumangon si Agaton at kitang-kita niya ang sakit at hinanakit sa mga mata ni Sheila. I'm sorry, beauty. Ani Agaton na nakatingin ng diretso sa mga mata ni Sheila. Why, Agaton? Why? Tanong naman ni Sheila sa napakaraming bakit sa utak niya. I love you, sagot ni Agaton. Then why am I feeling so hurt right now? Why is it so painful in here? Wika ni Sheila na tumulo ng luha na nakaturo sa puso niya. Akala ko magagawa mo akong mahalin muli, gaya ng dati, pero nagkamali ako, tama? Seeing you like this, it's like telling me how much you love him. Ani Agaton na tila kay sama ng loob. Nakikita mo ba kung gaano ako nagagalit sa'yo ngayon? Tanong naman ni Sheila sa pagitan ng pagluha. Don't. Please don't, Sheila. Kaya akong tanggapin ang galit nilang lahat, but not you. Not you. Sagot ni Agaton na lumapit na kay Sheila tila nakikiusap na hinawakan pa ang kamay nito. Paano hindi ako magagalit sa'yo, Agaton? You took 6 years of my life and my children's life away from Alden. Ani Sheila na may tigas at galit ang bawat katagang binibitawan. Ginawa ko yun dahil mahal kita, Sheila. How about my kids? Hindi ka man lang ba nakaramdam ng kahit konting konsensya dyan sa puso mo? Lumaki silang di nakasama ang tuloy nilang ama. 6 years, Agaton. 6 long years. 6 taon na kahit anong gawin mo, hindi mo na maibabalik pa. Galit namang sigaw ni Sheila na iyak ng iyak. But they have me. I am their father, Sheila. I am their dad. Ani pa ni Agaton na lumuhod pa sa harap ni Sheila. No, you're not. You're not their father and you will never be. Asshole? Sagot ni Sheila galit na galit. Bumakas sa gwapo mukha ni Agaton ang sakit sa mga sinabi ni Sheila. Niloko mo ko, Agaton. Pinagbukha mo akong tanga. Sigaw pa rin ni Sheila. No, wag mong sabihin yan, Sheila. Ani Agaton na hinawakan muli ang kamay ni Sheila na nakaluhod pa rin. Wag mo akong hawakan, Sheila. Ani Agaton na umiiyak na.
Hindi mo ako mahal, Agaton. You don't. You're nothing but obsessed with the past. And that stupid obsession of yours cost me and my children our happiness. Alam mo, hindi ko maisip ang namang salita na makapagpapaliwanag kung gaano ako galit sa'yo ngayon. Hindi ba lang sapat ang lahat ng suntok at sampal na tinamo mo? Hindi ito makapagbibigay ng hustisya kung alam mo kung gaano kita kinamumuhian. Galit na wika ni Sheila. You know what's unfair? Ang 2 taong pinagsamahan natin walang halaga kumpara sa 1 buwan. At anong mas malala pa? Ang 6 na taon na ako lang nandyan para sa iyo. Wala sa 3 araw mo lang na siya nakita. Ani Agaton, tila kay sakit ang nararamdaman. Alam mo kung bakit, Agaton? Dahil ang 6 na taong kasama kita, hindi yun para sa iyo. Sagot ni Sheila na nakatingin sa mga mata ni Agaton. It's over now, ain't it? Ani Agaton na kay lungkot na mga mata. Tapos na tayo, 7 taon na nakakaraan, Agaton. Sagot ni Sheila na tinalikuran na si Agaton nang bigla ito magsalita. Alam kong walang makakatwiran sa ginawa ko, Sheila, pero wala akong pinagsisisihan. Lalo na yung time na kasama ko yung kambal. Mahal na mahal ko sila, Sheila. Mangyaring hayaan mo ako makita sila. Sila lang ang mga bata na maaari ako magkaroon. Wika ni Agaton na umiiyak na at kinatigil naman ni Sheila. What exactly do you mean by that, Agaton? Tanong naman ni Sheila as she looked at him again. Wala akong kakayahang mag-anak, Sheila. Kaya kung bibigyan ako ng pagkataon, gagawin ko lang paulit-ulit ang ginawa ko sa'yo at sa anak mo. Sagot ng binata na tuloy ng napakagulol sa iyak. Nagsisinungaling ka. Ani Sheila na tila naaawa na sa kaharap sa nakikitang sakit sa mga mata nito. Wala nang dahilan pa para magsinungaling ako, Sheila. Hindi ko na magawang mahalin mo akong muli. Wala na rin akong pamilya. Itinakwil na nila akong lahat at maging ang mga batang inakala kong akin, ngayon na wala na rin. My selfishness are out in the open. That even a 5-year-old kid in the streets hate me. Mapaklang sabi naman ni Agaton. Bakit di mo sinabi sa akin, Agaton? Para saan? Para kaawaan ka? My family's disgrace that their crown prince can bear no heir? I am good as useless as a prince, Sheila, kung wala akong tagapagmana. Mabait namang sagot ni Agaton. Marami ang pwedeng gawin, Agaton. There's a lot of medical help. Mayaman ka't hindi yun imposible sa pamilya mo. Wika ni Sheila na puro ng awang nakatingin kay Agaton. Yung mga tingin mo sa iyong mga mata, Sheila, that's pity. Hindi ko yun kailangan. It makes me feel less of a man. Umalis ka na lang. Leave me alone. Ani Agaton na tila namatay ang lahat ng emosyon sa mga mata. Saka tinalikuran si Sheila. Agaton, tawag ni Sheila. Just go. Ayoko na makipag-usap sa kahit kanino sa inyo. I'm tired, my future queen. After all that you've been through, you deserve to be hailed as queen. Ani Agaton na hindi na nilingon pa si Sheila. Walang nagawa pa si Sheila kundi lumabas ang salid na iyon. Hindi makapaniwala sa mga sinabi ni Agaton. Gustong gusto niyang magalit pero kitang-kita niya ang paghihirap ni Agaton. Si Agaton naman tahimik na lumuluha sa loob ng silid. He felt desperately alone. Naglakad na rin si Sheila pabalik sa mga anak na makasalubong niya mga ito kasama ni Alden. Mom! Sigaw ni Sky na makitang ina. The kids are looking for you, Sheila. Ani Alden na hindi may paliwanag ng ngiti habang karga nito si Heaven. I just went to the washroom. I showed the kids around. Ani naman ni Alden sabay baba kay Heaven. Yes, Mom. And Daddy even showed us our room. Wika ni Heaven at tumakbo na papunta kay Sky na papunta sa garden para maglaro. What room is that, Alden? Ang kwarto nila. Mom prepared the biggest rooms in the palace for the twins. Hindi dito ititira mga bata, Alden. Of course you will. You and the kids. Sagot ni Alden na tila naguluhan. No, Alden. Maaaring mga anak mo nga sila pero hindi mo na ako asawa. Sa sandaling tumigil ka sa pagtitiwala sa akin, ay ang oras na huminto ko sa pagiging asawa mo. Ako ay simpleng ina ng iyong mga anak. Ngunit ipinangako ko sa iyo, hindi ko sila ilalayo sa iyo. Wika ni Sheila at doon lumati ang sakit sa mukha ni Alden. I thought you already know the truth. Ano naman ni Alden na naguguluhan? I do. Pero hindi mababago ng katotohanan yon. Ang katotohanan hindi ka nagtiwala sa akin ng sapat, Alden. And no, hindi ko na muling iiwan ang lahat para lang sa iyo. My children are your children too. But I will never let you or your mother put them through all the bullshits of our royal game. Wika ni Sheila na may hinanakit pa rin sa puso. Mapapatawad mo pa ba ako? Malungkot namang sabi ni Alden. Ginawa ko na, Alden, pero hindi ako nababagay dito. Hindi dito ang mundo ko. Hindi ba't sinubukan ko? I gave up everything pero hindi ko natahaya ang mangyari pa yon. Not to me or the twins. Wika ni Sheila na nakatingin kay Alden.
You are taking them away again? Garalgal na ani Alden. We are going back to LA. Nandoon ang buhay namin. Pero pwede mo silang bisitahin anytime. Ikaw ang ama nila at hindi na magbabago yun. Don't go, Sheila. Kailangan kita. Kayo ng mga anak natin. I love you. I never stop loving you. Don't leave me again. Wika ni Alden na tumulo ng luha. Hindi na akong katulad ng taong umalis 6 na taon na nakakaraan, Alden. Ang buhay ko ay naghihintay sa akin pabalik sa LA. And that is home. Nagbago ka na talaga, Sheila. Ani Alden na naghihirap ang kalooban. No, Alden. I did not. Ito ang tunay na ako. Kung sino ko 6 na taon na nakakaraan ay ang Sheila na gusto mong maging ako. Tapos na akong subukan maging ibang tao. Sagot ni Sheila, saka iniwan si Alden at sinundan ng mga anak. Habang naglalakad palayo kay Alden, walang tigil ang luhang nag-uunahang pumatak sa mga mata ni Sheila. I'm sorry, Alden, pero hindi sapat ng pag-ibig para magsamang dalawang tao. It needs trust. At yun ang bagay na pinag-gate mo sa akin. Bagay na wala ka. Bulong ni Sheila sa kanyang isip. Nasaktan man sa mga sinabi ni Sheila, tinupad pa rin ni Alden ang pangako niya sa mga bata. Dinala niya ang mga ito kung nasaan si Agaton. Kumatok si Alden sa silid kung nasaan ang kapatid, ngunit itinaboy siya nito. Agaton, ani naman ni Alden. I am not in the mood, Alden. Leave me alone. I don't want to talk to anyone. Malamig na sabi ni Agaton. Daddy! Tawag ni Heaven kay Agaton. Bigla lamang tinignan Agaton ang pinanggalingan ng tinig. Doon niya nakita si Sky na nakahawak sa kamay ni Alden habang karga ni Alden si Heaven. Sakit ang gumuhit sa mga mata ni Agaton. Kita niyang natanggap na ng mga bata ang tunay nilang ama. Sa pagkakataong yon ay alam na ni Agaton na wala na sa kanyang lahat-lahat. Bakit kayo narito? Kasama niya ng tunay niyong daddy. Wika ni Agaton na puto ng galit. Daddy, ayaw niya na po ba kami makita? Tanong ni Sky. Hindi niyo na po ba kami mahal? Dahil lang sa hindi po ikaw ang tunay naming daddy? Wika ni Heaven. Hindi niyo na ako kailangan. Kaya bakit pa kayo nagpunta rito? Sagot ni Agaton na nag-iwas ang tingin sa kambal. Daddy, ani Heaven. Alisin mo na sila dito, Alden. Ilabas mo mga bata. Wala silang lugar para dito. Sagot ni Agaton na hindi pa rin sila tinitingnan. Hindi naman na nakasagot si Alden dahil nagpababa si Heaven at tumakbo papunta kay Agaton. Niyakap ito ni Heaven na mahigpit. I love you, Daddy. Ani Heaven sabay na mahigpit niyang yakap kay Agaton. Tira naman na estatwa si Agaton. Hindi niya yun inaasahan. Not after he lied. Si Sky naman tumakbo na rin palapit kay Agaton. I miss you, Dad. Ani naman ni Sky na yumakap na rin kay Agaton. Doon na tuluyang lumaglag ang luha ni Agaton, sabay na mahigpit niyang pagsagot sa yakap ng mga bata. I love you both, and I really miss you. Ani Agaton na umiiyak habang hindi mabitawan ang pagkakayakap sa dalawang bata. Sa tingin ko, iiwan ko muna kayo ngayon. Tawagin na lang ako, kids, kapag kailangan ako dito. Wika ni Alden para na rin magkaroon ng pagkakataon ng tatlo. Yes, Dad. Sabay namang sagot ni na Sky at Heaven. Sky, Heaven, galit ba kayo kay Daddy? Tanong ni Agaton na puno na ng luha ang mata na makalabas na si Alden. No, Dad. Sagot ni Sky. How about you, Princess? Ani naman ni Agaton. No. Ani naman ni Heaven na hinalikan sa pisngi si Agaton. I love you both. I really do. Wika ni Agaton sa kambal. Sabi nila may nagawa daw po kayong bagay na masama. Pero alam ko po na hindi ka naman bad dahil mahal niyo po kami. Wika ni Heaven. Yes, sweetie. Nakagawa ng mali si Daddy but it won't change the fact that both of you are my pride and joy. We saw some pictures of you and Daddy. You're so cool. Nakasakay po kayo pareho sa kabayo and you're skiing. Some of it are so funny. Wika ni Sky na tila tuwang-tuwa. That's right. Your dad? I mean, your real dad. Hindi niya nagawang manalo sa anumang karera laban sa akin gamit ang aming mga kabayo at mas magaling din ako mag-ski kesa sa kanya. Kailangan ko lagi siyang balikan at buhatin. Pinoprotektahan ko siya dati. Lahat ng yun ginagawa ko dahil kuya niya ako. Kwento ni Agaton na may lungkot sa mga mata. He told us na ikaw lang best friend niya. Masaya po siya na sinasabi niya yon. Daddy loves you. Alam ko po ilalabas ka niya dito. Wika ni Heaven. Si Alden, ang maling nagawa niya lang ay ang maniwala sa akin because he never stopped doing so. Simula bata pa kami, wala naman ako sinabi na hindi niya pinaniwalaan. Wika ni Agaton na naalalang kabataan nila magkapatid. Your love, Daddy, too. Ani naman ni Heaven na tila usang pahayag. I do. Siya lang ang naging iisang kapatid ko sa mundo. I will always love him. Kahit ay iniisip niyang hindi ko siya mahal. May isang pagkakataon pa na na-hospital ang inyong mommy at sumusumpa ako na nais ko nang itigil ang aking kabaliwan.
But then, I learned that she is pregnant with you too. Pinili kong saktan ng daddy niyo para magkaroon ako ng pagkakataong maging ama. Sinabi ko sa sarili ko na ito na yung pinapangarap ko, kaya wag niyo dapat palampasin. I grabbed it so hard, forgetting that I am taking that same chance away from him. Lingid sa kaalaman ng tatlo, nasa labas naman ng pinto si Alden at napapakinggan ang lahat ng sinabi ni Agaton. Kusang tumulong luha sa kanyang mga mata. What happened to us, Agaton? What the hell happened to us? Wika ni Alden na nasasaktan sa nangyayari habang nakaupo sa nakabilid na pinto na silid na iyon. Magkakasalo naghapunan sina Sheila at ang kambal kasama si Alden at mga magulang nito. Thank you for joining us for dinner, Sheila. Wika ni Helena. Hindi naman sumagot sa Sheila at tumango lang. Tahimik nang nakumakain si Sheila habang pasulyap-sulyap si Alden sa kanya. Grandpa, can we go to Princess Castle again tomorrow? Masayang tanong naman ni Heaven sa lolo nito. Heaven, we're eating. Talk later. Saway naman ni Sheila sa anak na babae kaya biglang nagkaroon ng katahimikan. It's alright, Sheila. I've been eating in a dreaded silence for the past 6 years. It's about time I enjoy my meal with my grandkids. Ani naman ni Anton na nakangiti sa apo. Agad naman nagdiwanag ang mukha ni Heaven sa sinabi ng abuelo. So, can we go again tomorrow, Grandpa? Ngiting-ngiting sabi ulit ni Heaven. Yes, my princess, we can. Masayang sagot pa ni Anton. You know what, sweetheart? Ipinatayo ito ng lola mo ng pinaglihang daddy mo. Akala namin siya na hinintay namin prinsesa. An naman ni Helena na tila nangangapa sa apo dahil latang naiilang sa kanyang dalawang bata. Napatingin lang si Heaven sa abuela pero hindi naman nagsalita. Hinawakan lang nito ang kamay ni Sky. She is your grandma, Heaven. That is Queen Helena. Wika ni Sheila. Hindi ko siya gusto. Queens are evil. Naalala niyo po ang ginawa ng Queen kay Snow White? Wika ni Heaven. Nasaktan man hindi pinahalata ni Helena sa harap ng mga apo. Heaven, hindi lahat ng Queen ay masama. And you're not Princess Snow White. You are my Princess Heaven. And your brother Prince Sky, the strongest of all, so no one dares to be evil. Ani naman ni Alden sa anak. Tiningnan naman ni Heaven ang abuela at gumiti ito. Can I come with you tomorrow to the Princess Castle, Heaven? Tanong ni Helena sa apo. Tumango naman si Heaven kaya maluhaluhang napangiti si Helena. Nang matapos kumain, niyaya na ni Sheila mga bata. Sky, Heaven, it's getting late. Let's go home. Wika ni Sheila sa mga bata. Hindi pa ba tayo dito matutulog? Tanong naman ni Sky. No, sweetie. You can sleep here, Sheila. May pinahanda na akong kwarto para sa inyo. Thanks, but no, Queen Helena. Maybe you can do this just once, Sheila? Please? Wika ni Alden na nakatingin kay Sheila at tina nagsusama mo. Please, Mom? Singit naman ni Heaven. Do you want to stay here too, Sky? Yes, Mom, pero kung ayaw niyo po, sasama ako sa inyo. But at least let Heaven stay with Daddy for tonight. Ani mo naman malaking taong sabi ni Sky. No, Sky, hindi mo kailangan gawin yon. Kung nasan ka, nandun din ako. Let's just go home. Wika ni Heaven pero kita mong malungkot to. Alright, we'll stay here. Just this once. Wika ni Sheila na hindi kayang nalulungkot ang kambal. Tuwang-tuwa naman ang nagtatalo ng dalawang bata sa pagpayag ng ina. Thanks, Mom. Ani ng kambal na niyakap ang ina. Let's get you cleaned up, kids. Come on. Wika ni Alden sa dalawang bata. Nagtatakbo naman papunta sa ama ang kambal. Huwag mo nang alalahanin ng mga susuotin nila. Nayahanda ko ng lahat. Wika ni Helena. Thank you. Matipid namang sagot ni Sheila. Pwede ba kitang makausap, Sheila, kahit saglit lang? Tinignan muna ni Sheila ang reyna sa kamarahang tumango. What do you want, Your Highness? Kaya mo pa ba ako mapatawad, Sheila? Marami akong bagay na nagawa sa iyo. Mga bagay na alam kong kinasakit ang damdamin mo. It's my way of letting you learn that the cruel things in the path that we chosen with Alden. Hindi talaga kita kinasusuklaman, Sheila. Minsan ako naging katulad mo. I've been criticized and judged. At natutunan ko maging malakas. Wika ni Helena na nagpapaliwanag. Si Stella, hindi ka naging malupit sa kanya. Mahal mo siya. Sinamba mo siya. Sa kabila ng lahat ng ginawa niya. Wika naman ni Sheila. Stella has room for mistakes. She is a countess and a LeBlanc. Bilang anak ng Count of Lamarche, wala maglalakas loob na punahin siya. Born a LeBlanc is like being blessed with immunity. Na kahit iwan niya ang Duke ng Normandy, na hindi siya inahatulan ng mga tao. Nakakita ka na ba ng anumang balitang nagbasa kanya? Wala. Doon pa lang makikita mo na kung gaano kalakas si Marshall, na ama ni Stella. Hindi naman sumagot sa Sheila. Totoo ang sinabi nito. Wala ni isang balita siya nakita laban sa kontesa. Patawarin mo ako, Sheila. Sumobra ako. I overdid it.
Tapos nabulag ako sa mga kasinungalingan ni Agaton. I'm sorry, Sheila. I want to have a peace of mind. Hindi ko kaya magalit sa'yo habang buhay. Ikaw pa rin ang lola ng mga anak ko. Thank you. Thank you, Sheila. Wika ni Helena na maluha-luha na. I wanna show you something. Ano naman ni Helena na tumayo mula sa kinaupuan at nagtungo sa may safe para buksan iyon. Bumalik din naman agad ang Rain at may dala itong kahon. Open it. Sinunod naman ni Sheila ang sinabi nito pero nang buksan niya ang kahon ay nagulat siya. What is this? This is the tiara I wore nang koronahan ako bilang Duchess of Normandy. Gusto kong ibigay sa iyo yan para may pasa mo yan kay Heaven oras na koronahan ng bagong Reyna. Hindi naman nakapagsalita agad si Sheila sa sinabi ng Reyna. No, hindi ko matatanggap. You can, and I insist. You deserve this more than anyone. Ani naman ni Helena. Hindi mo naiintindihan. Hindi ito ang buhay na dapat sa akin. Nasa LA ang buhay ko, sa entablado. You're leaving again? Tanong naman ni Helena na tila hindi makapaniwala. Yes, Your Highness. What about the kids? Alden, what about them? Nag-aalalang tanong naman ni Helena. Sasama sa akin ng mga bata at si Alden na pag-usapan na namin ang tungkol dito. Pwede niyang dalawin ng mga bata kahit kailan niya gusto. Pinag-iisipan mo ba ang bagay na yan, Sheila? Kailan ang ama ng kambal, and so is he. He needs you. Sobra-sobra ng dinanas ng hirap ni Alden. Huwag mo na sanang gawin pa ito sa kanya. Nagsusumamang wika ni Helena na napaiyak na. And so do I. Pinalala ang desisyon ko, Your Highness, at sana irespeto niyo yon. Wika ni Sheila na tumayo na tagtungo sa pinto upang lumabas. Ngunit bago pa man tuloy ang makalabas, nilingon pa niya si Helena. I forgive you, Your Highness, pero hindi mo pwedeng diktahan ng mga anak ko na mabuhay gaya niyo. Pero salamat sa pagtanggap sa kambal. Subukan mong buksan mo rin ang puso mo kay Agaton. Hindi naman siya ganong masama. Wika ni Sheila bago tuloy ang lumabas. Dumiretso si Sheila sa silid kung saan naroon ang kambal. Doon niya nakita na kayakap ang mga ito sa ama sa magkabilang bisig nito habang kumakanta si Alden. Natutop ni Sheila ang bibig para hindi kumawala ang impit na hikbi sa nasaksihan. Ilang sandaling nalatili roon sa labas si Sheila dahil ayaw niyang pumasok sa loob at may istorbo ang mag-ama kaya nagulat pa siya nang biglang lumabas si Alden. Hi! Tulog na sila. I guess they are tired playing. Thank you. Sheila, can we start over? Alden. Ani Alden na nagsusumamo. Sorry, I'm stupid and I'm an idiot, Sheila. Pero pakiusap, huwag kang umalis. Huwag mo akong iwan. Wika ni Alden na nagsusumamo. Alden, tapos na ang trabaho ko dito. At babalik na kami ng LA bukas. May mga bagay na mahirap na ibalik gaya ng tiwala. Pinatawad na kita, pero hindi ko alam kung magagawa pa ba kitang pagkatiwalaan. Bumalatay ang labi sa sakit sa mukha ni Alden sa sinabi ni Sheila. Handa akong gawin ang lahat, maibalik ko lang ang tiwalang nawala, Sheila. Manatili ka dito at papatunayan ko sa'yo. Nagmamakaawa ko sa'yo, Sheila. Tigilan mo ng pagtakbo sa akin palayo. Wika ni Alden at tumulo pa ang luha. I am not running away, Alden. Babalik lang kami kung saan kami nakatira. This is your home, our children's home. Sagot ni Alden at tila kinukumbinsi si Sheila. Home is where we are accepted without having to prove anything. It is where I don't need to fit right in. Good night, Alden. I'll see you tomorrow. Sagot ni Sheila na pumasok na rin sa silid kung nasa ng mga bata. Napasandal naman si Sheila sa sinalang pinto at doon pinakawalan ng kanyang mga luha. Si Alden naman napasandal rin sa labas ng pinto na umiiyak na. Mahal na mahal pa rin kita, Alden, pero hindi ko na magawa magtiwala sa'yo. Ani Sheila habang umiiyak. I love you so much, Sheila, pero paano ba kita mapapaniwalang muli? Bulong ni Alden na lumuluha rin. Kinabukasan, maaga nagising ang mga bata at naiwan si Sheila sa silid. Nagising si Sheila sa mabangong amoy ng mga bulaklak. Surprise! Ani ng kambal pagkamulat na mata ni Sheila at agad na yumakap sa kanya ang mga bata, sabay hagis na mga petals sa mga bulaklak. Nakita rin niya si Alden na nakatayo doon at may dalang punpon ng bulaklak. Good morning, Sheila. Bati nito sabay abot ng bulaklak. Thank you. You're welcome. Come on. Handa ng breakfast, alright? Alden? Yeah. Pwede ko bang iwan muna sa mga bata kahit sandali? May kailangan lang akong ayusin sa hotel. Nalungkot namang bigla ang mukha ni Alden nang marinig ang sinabi ni Sheila. We're leaving, Mom? Tanong naman ni Sky. Yeah, sweetie. Be good to your dad while I'm out. Ani naman ni Sheila. Hindi po ba pwedeng dito na lang tayo, Mom? Ani Heaven. Heaven, sweetie.
Maraming naiwan trabaho si Mom sa States at isa pa, hindi mo ba na-miss ang mga friends mo doon? I do, pero paano po si Dad? Sweetie, your dad will visit you there. Don't worry, he'll be there whenever he can. Wala naman na nagawa pa mga bata. Si Sheila naman ay pumunta na sa hotel. Inabutan niya roon si Monique na kinukulit siya habang nag-iempake. Sigurado ka na ba dito, darling? Monique, I'm sure. Hindi na ako gagawa ng parehong pagkakamali ulit. Leaving everything behind. Singing is my life. Itinapon ko na yun dati. Pero tingnan mong nakuha ko. Yeah, I know. Two beautiful children, Sheila. Sila ang nakuha mo. Naisip mo man lang ba sila? Lalaki silang di kasama ang kanilang ama. Nangihinang napapo si Sheila sa kama. Monique, I know that. Pero ayoko masaktan ng mga anak ko dahil sa pamilya ni Alden. Hindi ko nahahayaang mangyari yun. Hindi ko hahayaang sirain nila ang anak ko dahil lang sa pamilya ni Alden. Hindi ko hahayaan yun. Nagawin nila sa akin. It's up to you, darling. Ngunit dapat mong malaman na kahit ka na masubukang protektahan sila, they will still face this royal charade sooner or later. They're also Alden's children. Abracamonte. Ipinanganak sila na may mga korona at tiara sa kanilang ulo. Wika ni Monique saka iniwang mag-isa sa Sheila. Na matapos ang lahat ng dapat ayusin, bumalik sa Sheila sa palasyo para sunduin ang kambal. Come on kids, we'll be late for our flight. Ano naman na Sheila at nang marinig iyon ng mga bata, tila nawala ang ngiti sa mata ng mga ito. I will miss you, Dad. Ani Heaven agad yumakap sa ama. Me too, Princess. I love you. Sagot ni Alden na naluluhan na. Visit us soon, Daddy. I love you. Wika ni Sky na yumakap na rin sa ama. I will. Every chance I get. Go with your aunt, Monique. Kakausapin ko lang dad nyo. Ani Sheila. At sumunod na ang mga bata. Kailangan mo ba talagang gawin to, Sheila? Tanong ni Alden na hindi na may tago ang sama ng loob. I will send them here every summer, Alden. And feel free to visit them anytime you want. Ang gusto ko'y makasama ang aking mga anak, Sheila. Araw-araw ng aking buhay. Gusto ko nandyan ako para sa kanila sa lahat ng oras. Sagot pa ni Alden. Masama pa rin ang loob. After all this time, Alden, ako at ang mga bata hindi mo pa rin priority. You have a duty to attend to at malayo ang buhay namin sa ganito. Sorry, Alden, pero hindi ko kayang give up ang lahat para sa taong hindi kayang isukong anuman para sa amin. Wika ni Sheila na napayak na sabay pagtalikod niya kay Alden na hindi nakapagsalita mula sa kinatatayuan. Tinamaan si Alden sa mga sinabi ni Sheila kaya hindi na nakapagsalita. Kitang-kita ng dalawang mata niya kung paano sumakay ng kotse ang tatlong pinakamahalagang tao sa buhay niya. You are right again, Sheila. I don't deserve you. Paano ko ba asang iiwan ng isang taong lahat when I myself cannot give up anything? Wika ni Alden na napaiyak lang ng lalo sa pag-andar ng sasakyan, lula na mag-iinap papalayo sa kanya. Matuloy kaya ang pag-alis ni Sheila at ng mga anak niya? Paano na si Alden? Muli na naman ba siyang maiiwan? At si Agaton, ano na ang mangyayari sa kanya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.